Pirmahan mo na ang mga papel na ito at lumayas ka sa pamamahay ko. You're nothing but a disgrace, Teresa. Isang malaking mantsa sa pangalan ng aming pamilya na kailangang burahin sa lalong madaling panahon. Ang boses ni Mateo ay kasing lamig ng hanging-hanging nanggagaling sa dagat ng Quezon, ngunit ang mga salita niya ay tila kumukulong asupre na ibinuhos sa bukas na sugat ni Teresa. Sa gitna ng sala habang nakatitig ang lahat ng kanilang kamag-anak at mga kapitbahay na inimbitahan para sa anibersaryo ng kamatayan ng kanyang biyenang lalaki, nakatayo si Teresa na tila isang estatwa ng pighati. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang malaking bandahado ng paboritong putahe ng yumaong ama ni Mateo. Maghapon siyang nagbabad sa mainit na kusina, tiniis ang usok at ang hapdi ng mga paltos sa kanyang daliri para lamang matiyak na magiging maayos ang handa. Ibinuhos niya rito ang huling sentimo ng kanyang ipon. Ang perang dapat sana ay pambili ng kanyang bagong tsinelas para lamang bigyang pugay ang dangal ng pamilyang pinagsilbihan niya ng higit sa isang dekada. Ngunit ang pagmamahal na ibinigay niya ay sinuklian ng isang malakas na sampal ng katotohanan. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang kanyang mga bisig. Ang bandahado na puno ng pinagpaguran niyang pagkain ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay. Walang ingay na sumabog ang pagkain sa sahig, kumalat ang sarsa sa kanyang lumang duster, na tila ba sumasalamin sa kanyang nagkadurog-durog na buhay. Mateo, ano ang ibig mong sabihin? Anong kasalanan ang nagawa ko para itaboy mo ako ng ganito? Ang kanyang boses ay isang mahinang pagsusumamo, isang bulong na halos malunod sa hagikik ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sa isang sulok nakita niya ang kanyang biyenan na si Aling Consuela na nakahawak sa kanyang krusipiho, ngunit ang mga mata nito ay naglalabas ng puot at pagkasuklam. Huwag kang magmalinis, Teresa, sigaw ni Aling Consuela habang lumalapit sa kanya. Akala mo ba ay hindi namin malalaman? Ang akala mo ba ay habang buhay mong maitatago ang iyong kalandian? You are an adulteress. Isang mangangalunya na nagnakaw pa sa kaban ng aming pamilya para sa iyong lalaki. Ibinato ni Mateo ang isang sobre sa kanyang paanan. Kumalat ang mga larawan sa sahig, mga larawang kuha, sa madidilim na anggulo nagpapakita ng isang babaeng kamukha niya na may kayakap na ibang lalaki. Alam ni Teresa sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi siya iyon. Alam niyang isa itong maruming laro, ngunit sa harap ng mapanghusgang mga mata ng mga tao, ang katotohanan ay tila isang anino na madaling itago ng kasinungalingan. Lalo pang sumikip ang kanyang dibdib nang makita niya si Catalina na nakatayo sa likuran ni Mateo. Ang suot nitong pulang bestida ay tila isang hudyat ng tagumpay. Ang nangisi nito ay kasing talim ng labaha, isang tahimik na pag-amin na siya ang arkitekto ng trahedyang ito. I can't believe I wasted years with a woman like you, patuloy ni Mateo habang ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong pagsisisi. Pirmo na, Teresa, let's not make this harder than it already is. I want you out of this house before the sun goes down. Ang anak ko, nasaan si Junior? Hysterical na tanong ni Teresa habang pilit na humahakbang palapit kay Mateo. Ngunit bago pa niya mahawakan ng asawa, ay hinarang na siya ng dalawang lalaking tauhan ni Mateo. Wala kang karapatang makita ang apo ko, bulyaw ni Aling Consuela. Hindi namin hahayaan na ang isang babaeng katulad mo ang magpalaki sa bata. We will make sure he forgets he ever had a mother like you. Ang bawat salita ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang puso hanggang sa ito ay tuluyang mamanhid. Ang mundo ni Teresa ay dahan-dahang dumidilim. Ang ingay ng mga taong nagbubulungan ang bulyaw ni Mateo at ang tawa ni Catalina ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang malamig na semento sa kanyang mga tuhod nang siya ay tuluyang bumigay. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata, tanging ang tuyot na hapdi ng isang kaluluwang ninakawan ng lahat. Sa sandaling iyon, ang Teresa, nakilala nila ang masunurin, ang mapagtiis, ang martir, ay unti-unti nang namamatay kasabay ng pagbagsak ng ulan sa labas ng kanilang tahanan. Inabot niya ang panulat ng may panginginig, ngunit sa halip na takot, isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang sistema. Pinirmahan niya ang papel hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa isang pangakong tanging siya lang ang nakakaalam. Habang hinihila siya palabas ng pinto, habang naririnig niya ang iyak ni Junior,
mula sa itaas na palapag na tinatawag ang kanyang pangalan. Tumigil sandali si Teresa sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Lumingon siya sa bahay na minsan niyang itinuring na paraiso na ngayon ay naging impyerno. Sa ilalim ng dilim ng gabi sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan, isang tanong na magiging mitya ng kanyang muling pagkabuhay. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang hapdi ng kawalang katarungan bago niya piliing maging bagyong wawasak sa lahat ng kumuha sa kanyang dangal? Ang bawat patak ng ulan na humahagupit sa balat ni Teresa ay tila libu-libong karayom na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang tahanang babalikan. Ang putik na kumakapit sa kanyang mga paang walang sapin ay tila humihila sa kanya pababa. Nais siyang lamunin ng lupang dati ay itinuturing niyang katuwang sa buhay. Sa bawat hakbang palayo sa tarangkahan ng pamilya Mateo, nararamdaman niya ang mga mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay na nakasilip sa kanilang mga bintana. Ang mga bulong ni Aling Tsoleng at ng iba pang mga marites sa baryo ay mas malakas pa sa dagundong ng kulog, dala ang mga salitang salot at walang hiyang babae na tila mga lason na kumakalat sa hangin. Ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, hindi ang lamig ng gabi ang nagpapatigas sa kanyang kalooban. Ito ay ang init ng galit na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Huminto siya sa tapat ng bahay ni Ines, ang kaisa-isang tao na inakala niyang tatanggap sa kanya sa oras ng kagipitan. Sa ilalim ng maliit na silong, kumatok siya ng may huling pag-asa. Nang bumukas ang pinto, hindi yakap ng pakikiramay ang sumalubong sa kanya, kundi ang balisa at matatakuting mga mata ng kanyang matalik na kaibigan. Ines, pakiusap, kahit ngayong gabi lang, hayaan mo muna akong manatili rito hanggang sa huminto ang ulan. Pagsusumamo ni Teresa habang ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod. Umiwas ang tingin si Ines. Pasensya na, Teresa. Alam mo namang malakas ang impluensya ni Mateo sa munisipyo. Ayaw kong madamay ang pamilya ko. Sinabi na rin ni Aling Consuela na sino mang tutulong sa iyo ay ituturing na kaaway ng kanilang pamilya. Please, Teresa, umalis ka na. Ang dahan-dahang pagsasara ng pinto ni Ines ay ang huling tunog ng kanyang nakaraan na tuluyan ng naglaho. Tumalikod si Teresa hindi para umiyak, kundi para harapin ang dilim. Naglakad siya patungo sa lumang istasyon ng bus. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Umupo siya sa isang sulok ng sementadong bangko malayo sa liwanag ng poste. Dahan-dahan niyang kinuha ang lumang bandana na nakapulupot sa kanyang leeg, ang tanging alaala mula sa kanyang yumaong ina. Sa ilalim ng madilim na silong, ginamit niya ang kanyang mga kuko upang tastasin ang tahi sa gilid ng tela. Doon sa loob ng tila ordinaryong piraso ng damit ay nakatago ang isang manipis ngunit mahalagang papel. Ang tunay na titulo ng lupa sa Quezon, ang lupang kinatatayuan ng bahay ni Mateo, ang lupang inaakala nilang pag-aari na nila dahil sa mga peking dokumento na ipinirma sa kanya. Inakala ninyong kinuha ninyo ang lahat sa akin, bulong ni Teresa sa gitna ng katahimikan habang hinahaplos ang papel na tila ito ay isang banal na relikiya. Ngunit hindi ninyo alam na ang hawak ninyo ay isang huwad na kaharian at ako ang may hawak ng susi sa inyong pagbagsak. Nang sumapit ang madaling araw, sumakay si Teresa sa unang bus patungong Maynila. Habang pinagmamasdan niya ang pamilyar na tanawin ng Quezon, na unti-unting naglalaho sa abot tanaw, naramdaman niya ang bigat ng lungsod na naghihintay sa kanya. Ang Maynila ay hindi para sa mga mahihina ang loob, at si Teresa ay wala ng kahit ano, kundi ang kanyang dangal at ang lihim na hawak niya. Pagdating sa Cubao, ang ingay ng mga sasakyan at ang siksikan ng mga tao ay tila isang malaking halimaw na handang lumamon sa sinumang maliligaw. Gutom, pagod at walang tiyak na patutunguhan, naglakad-lakad si Teresa hanggang sa mapadpad siya sa isang madilim na eskinita malapit sa isang malaking palengke. Ang amoy ng nabubulok na basura at ang usok ng mga sasakyan ay naging kanyang bagong mundo. Sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang sensasyon. Ang pakiramdam na may mga matang nakatingin sa kanya mula sa likuran. Hindi ito ang tingin ng mga taong nagmamadali, kundi isang masidhing titig na sumusunod sa bawat galaw niya. Huminto siya sa tapat ng isang saradong tindahan at lumingon, ngunit wala siyang nakita, kundi ang anino ng mga gusali. Sinuot niyang muli ang kanyang bandana, itinago ang kanyang mukha
at mabilis na naglakad. Ngunit sa bawat kanto na kanyang kinaliliman, ang tunog ng mabibigat na hakbang sa likuran niya ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Sino ang susunod sa isang babaeng tila wala ng halaga sa mundo? At hanggang kailan siya makakatakbo bago siya maabutan ng panganib na nagtatago sa bawat kanto ng lungsod na ito? Isang itim na sasakyan, ang dahan-dahang huminto sa dulo ng eskinita. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang Manila na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumunggab. Ang gutom ay hindi lamang ang hapdi sa sikmura, kundi ang dahan-dahang paglaho ng pag-asa sa gitna ng mundong tila walang pakialam kung humihinga ka pa. Ito ang huling naisip ni Teresa bago dahan-dahang nanghina ang kanyang mga binte. Ang ingay ng Maynila, ang busina ng mga jeep, ang sigawan ng mga tinderong naglalako ng tubig, at ang yabag ng libu-libong taong nagmamadali ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang huling nakita niya ay ang kupas na karatula ng isang maliit at saradong kainan sa kanto. Bumagsak siya sa matigas na semento, ang kanyang pisngi ay dumampi sa malamig na sahig. Ngunit wala na siyang lakas para mahiya o bumangon. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humahawak sa kanyang balikat. Marahan siyang niyuyugyog mula sa kailaliman ng kanyang kawalan ng malay. Iha-iha, gising. Naku bata ka, ayos ka lang ba? Ang boses ay paos ngunit puno ng pag-aalala. Dahan-dahang iminulat ni Teresa ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang mukha ng isang matandang babae. Ang mga kulubot sa mukha nito ay tila isang mapa ng mahabang panahon ng pagtitiis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kabutihan. Eto si Lola Remedios, ang may-ari ng maliit na karinderya na tila ba nakalimutan na ng panahon. Inakay siya ng matanda sa loob. Ang amoy ng bawang at lumang kahoy ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa nanunuyong lalamunan ni Teresa. Pinaupo siya sa isang mahabang bangko at inabutan ng isang basong tubig na may yelo. Ubusin mo yan, iha. Mukhang ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos, sabi ni Lola Remedios habang hinihimas ang likod ni Teresa. Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito. Kahit maliit lang itong pwesto ko, hindi ako nagpapabaya sa mga nangangailangan. Salamat po, Lola. Pasensya na po sa abala. Mahinang sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Napansin ni Teresa ang mga nakasalansang papel sa ibabaw ng lumang counter. Mga pulang sobre na pamilyar sa kanya, mga paalala ng utang. Napabuntong hininga ang matanda nang mapansin ang tinitingnan ni Teresa. Ganyan talaga ang buhay rito sa syudad, iha. Kapag wala kang pambayad sa upa, para kang basurang itatapon na lang sa kalsada. May mga taong gustong kunin itong pwesto ko para gawing parking lot ng mga malalaking kumpanya. Paliwanag ni Lola Remedios habang naghahanda ng isang maliit na mangkok ng mainit na lugaw. Habang humihigop ng lugaw na hagip ng mata ni Teresa, ang isang nakabukas na dyaryo sa tabi ng kalan. Doon sa gitna ng pahina ay ang mukha ni Catalina Ayala. Ang ulo ng balita ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang katinuan. Grand Mall Project sa Quezon aprobado na, isang malaking tagumpay para sa Ayala Mateo Partnership. Nabitawan ni Teresa ang kanyang kutsara. Ang pangalang Mateo ay nakasulat sa tabi ng pangalan ni Catalina. Ang lupang kinatatayuan ng kanilang bahay, ang lupang pilit nilang kinukuha sa kanya, ay ang mismong pundasyon ng pangarap ng dalawang taong sumira sa kanyang buhay. Ang puot na akala niya ay naubos na sa Quezon ay muling nag-alab mas matindi at mas mapanganib. Dahan-dahang lumapit si Lola Remedios, dala ang isang piraso ng pandesal. Hinati niya ito sa gitna nang may pag-iingat, tila ba ito ay isang mamahaling hiyas. Kalahati sa iyo, kalahati sa akin, nakangiting sabi ng matanda. Sabi nila kapag ang isang tao ay wala nang maibigay kundi ang huling piraso ng kanyang pagkain, doon mo makikita ang tunay na yaman. Huwag kang susuko, iha. Ang ulan ay hindi tumatagal habang buhay. Napahagulgol si Teresa. Hindi dahil sa gutom kundi dahil sa hapdi ng katotohanan na sa gitna ng malupit na Maynila, isang estranghero pa ang nagpakita sa kanya ng malasakit na ipinagkait sa kanya ng sarili niyang pamilya. Sa maliit na piraso ng tinapay na iyon,
Naramdaman niya ang muling pagkabuo ng kanyang nadurog na pagkatao. Salamat po, Lola. Hinding-hindi ko po ito malilimutan, sabi ni Teresa habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngunit ang katahimikan ng karinderya ay biglang nabulabog. Ang tunog ng mga gulong na humihinto sa harap ng tindahan ay bumasag sa kanilang sandali. Isang makintab at itim na sasakyan na tila isang banyagang nilalang sa gitna ng maruming kalsada ang huminto sa mismong tapat ng pinto. Ang refleksyon ng ilaw mula sa sasakyan ay tumama sa mga mata ni Teresa, nagpapalingon sa kanya ng may kaba. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang pares ng makikintab na sapatos na balat ang tumapak sa semento. Isang lalaking naka-Amerikana na ang aura ay puno ng awtoridad at misteryo ang dahan-dahang lumabas. Tumingin ito sa direksyon ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay tila binabasa ang bawat lihim na itinatago ng babaeng may hawak ng bandana. Sino ang lalaking ito? Isa ba siyang anghel na ipinadala para tulungan siya? O isa pang kaaway na nais bawiin ang huling alas na hawak ni Teresa? Teko, minsan ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi ang hindi mapansin ng mundo, kundi ang makita ka ng isang tao sa gitna ng iyong pinakamalalim na pagkawasak. Habang nakatayo ang lalaki sa pintuan ng karinderya ni Lola Remedios, naramdaman ni Teresa na tila ba nahubaran ang lahat ng kanyang mga lihim. Ang gilas ng suot nitong dekalidad na Amerikana ay labis na agaw eksena sa gitna ng mga hamog at alikabok ng kalsada. Ang bawat hakbang nito papasok ay may dalang bigat. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sementadong sahig ay tila isang babala na ang katahimikang tinatamasa ni Teresa ay pansamantala lamang. Ito ba ang lugar kung saan matatagpuan ang mga taong tila nilimot na ng tadhana? Ang boses ng lalaki ay malalim baritono at may himig ng awtoridad na hindi mo basta-basta matatanggihan. Napahinto si Lola Remedios sa pagpupunas ng mesa, bakas ang kaba sa kanyang mukha. Sino po sila kung tungkol ito sa upa pakiusap, bigyan niyo pa ako ng kaunting panahon? Hindi sumagot ang lalaki. Ang kanyang mga mata na kasing talim ng agila ay diretso lamang na nakatingin kay Teresa. Lumapit siya ng dahan-dahan, hindi nagmamadali, hanggang sa maramdaman ni Teresa ang bango ng mamahaling pabango nito na humalo sa amoy ng tuyo at bawang sa loob ng tindahan. Teresa, tawag niya sa pangalan nito. Isang simpleng salita, ngunit nagdulot ito ng panginginig sa buong katawan ni Teresa. Teresa mula sa Quezon, ang asawa ni Mateo at ang babaeng tinalikuran ng lahat. Hinawakan ni Teresa nang mahigpit ang kanyang lumang bandana. Sino ka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Kung isa ka sa mga tauhan ni Mateo para bawiin ang titulong ito, nagkakamali ka. Hinding-hindi ko ito ibibigay. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki, ngunit walang bakas ng saya sa kanyang mga mata. Relax, hindi ako narito para sa iyong asawa. Sa katunayan, narito ako dahil pareho tayo ng kinamumuhian. Kinuha niya ang isang business card mula sa loob ng kanyang bulsa at inilapag ito sa ibabaw ng maruming lamesa. Ang nakasulat, Gabriel V. Villacorta, Attorney at Law. Villacorta bulong ni Teresa. Ang pamilyang kalaban ng mga Ayala sa negosyo. Matalino ka. Sagot ni Gabriel habang marahang umuupo sa tapat niya, tila hindi alintana ang dumi ng bangko. Alam ko ang ginawa nila sa'yo. Alam ko kung paano kanila ipinahiya, kung paano kanila ninakawan ng karapatan sa iyong anak, at kung paano nila planong gamitin ang lupa mo para sa kanilang ambisyon. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit ka pa rin narito nagtatago sa ilalim ng saya ng isang matanda habang sila ay nagdiriwang sa iyong pagbagsak. Ang mga salita ni Gabriel ay tila mga latigo na humahagupit sa sugatang dangal ni Teresa. Gusto niyang magalit, ngunit alam niyang may katotohanan ang bawat salita nito. Ano ang gusto mo? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Gusto ko ng hustisya, Teresa. Pero sa mundong ito, ang hustisya ay para lamang sa mga may kapangyarihan. Inaalok kita ng isang pagkakataon. Tulungan mo akong pabagsakin ang proyektong iyon sa Quezon at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo para mabawi ang anak mo at durugin ang mga taong tumapak sa iyo. Tinitigan ni Teresa ang business card.
Isang pintuan ito patungo sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang papasukin niya, isang mundong puno ng panlilinlang at panganib. Bakit mo ito ginagawa? Anong makukuha mo rito? Tanong ni Teresa. Ang pagduda ay malinaw sa kanyang tono. Lumingon si Gabriel sa labas sa kanyang itim na sasakyan na naghihintay sa dilim. Panandalian niyang binuksan ang kanyang pitaka at tiningnan ang isang lumang litrato na nakatago sa likod ng kanyang mga lisensya. Isang litrato ng isang pamilyang matagal nang nagkawatak-watak. Isang lihim na galit ang kumislap sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na isinara. Dahil ang mga Ayala ay hindi lang lupa ang ninakaw sa akin, Teresa. Ninakaw nila ang aking pagkatao bago pa man ako matutong lumaban. At ngayon ikaw ang magiging alas ko para mabawi ang lahat. Tumayo si Gabriel at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Huminto siya sandali at lumingon kay Teresa. Hindi lang hustisya ang kailangan mo, Teresa. Kailangan mo ng kapangyarihan. At ang kapangyarihang iyon ay hindi dumarating sa mga taong umiiyak sa sulok. Bukas sa 2:00 ng umaga, hintayin mo ang sasakyan ko. Magpasya ka mananatili kang biktima o magiging bagyong wawasak sa kanilang lahat. Umalis si Gabriel, iniwan ang tunog ng pag-andar ng sasakyan na dahan-dahang nawawala sa kalsada. Nanatiling nakatulala si Teresa, ang business card ay tila nagliliyab sa kanyang kamay. Sa kabilang silid narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Lola Remedios, isang paalala ng kahirapang kinalalagyan niya ngayon. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang kanyang bandana at muling tiningnan ang titulo ng lupa. Isang mapait na desisyon ang nabubuo sa kanyang isipan. Sapat na ba ang galit para pagkatiwalaan ang isang estrangherong may sariling madilim na agenda? At anong kapalit ang kailangang ibayad ni Teresa sa sandaling tanggapin niya ang kamay na nag-aalok sa kanya ng paghihiganti na pirahan? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging isang ina ay hindi ang mamatay para sa iyong anak, kundi ang mabuhay ng alam mong tinatawag ka niya, ngunit wala ka sa kanyang tabi upang patahanin ang kanyang pagtangis. Habang hawak ang maliit na piraso ng karton na iniwan ni Gabriel, naramdaman ni Teresa ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Ang mukha ni Junior, ang kanyang maliliit na kamay, na pilit na umaabot sa kanya noong gabing iyon sa Quezon, ay tila isang sugat sa kanyang balintataw na ayaw maghilom. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Magaspang may mga bakas ng uling mula sa kusina ni Lola Remedios at nanginginig sa takot at pananabik. Iha, ang bawat biyayang galing sa isang estranghero ay madalas na may kalakip na anino. Mahinang sabi ni Lola Remedios habang inililigpit ang mga pinagkainan. Pag-isipan mong mabuti, ang paghihiganti ay isang apoy na hindi lamang ang iyong kaaway ang kayang sunugin kundi pati na rin ang iyong sariling kaluluwa. Lola, wala na po akong kaluluwang natitira. Tugon ni Teresa, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Kinuha na nila ang lahat sa akin. Ang tanging natitira na lang ay ang titulo ng lupang ito at ang puot na nagpapanatili sa aking paghinga. Kung kailangan kong makipagsundo sa Diablo upang mabawi ang anak ko, gagawin ko. Nang sumapit ang 2:00 ng umaga, isang makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng karinderiya. Ang tunog ng makina nito ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Lumabas si Gabriel, suot ang isang asul na Amerikana na tila sumasalamin sa lalim ng kanyang mga balak. Hindi siya nagsalita, tanging isang seryosong tingin lamang ang ipinukol niya kay Teresa. Dahan-dahang tumayo si Teresa. Kinuha niya ang kanyang lumang bag, hinalikan ang pisngi ni Lola Remedios bilang pasasalamat at humakbang patungo sa sasakyan. Sa bawat paglapit niya, nararamdaman niya ang paglayo ng Teresa na dating sunod-sunuran. Ang bawat hakbang ay isang paglibing sa kanyang kahapon. You made the right choice, bunggad ni Gabriel nang makapasok si Teresa sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling balat at aircon ay tila isang banyagang mundo para sa kanya. From this moment on, you are no longer Teresa the victim. You are my partner. At ang mga partner ko ay hindi mukhang pulubi. Dinala ni Gabriel si Teresa sa isang gusali sa Makati, malayo sa ingay ng palengke. Doon sa loob ng isang silid na puno ng mga dokumento at matatayog na computer, nagsimula ang kanyang pagbabago. Hindi ito tungkol sa magagarang damit o makeup. Ito ay tungkol sa paghasa ng kanyang isipan. Mateo is drowning in debt, Teresa, at paliwanag ni Gabriel,
habang itinuturo ang mga graph sa screen. He's using your land as collateral for a massive loan from the Ayala Group. He thinks he owns it because of those forged papers. Ang kailangan nating gawin ay patunayan na ang hawak niya ay basura bago matapos ang buwan. Once the title is proven fake, the loan defaults. Mateo loses everything and the Ayalas lose their reputation. Maghapon at magdamag na nag-aral si Teresa. Tiniis niya ang sakit ng ulo sa pagbabasa ng mga legal na dokumento at ang hapdi ng kanyang mga mata sa harap ng screen. Ang bawat impormasyong kanyang natututunan tungkol sa mga pagkakamali ni Mateo sa negosyo ay tila isang matamis na pampalasa sa kanyang dahan-dahang pagbangon. "You're a fast learner," puna ni Gabriel isang gabi habang iniaabot sa kanya ang isang tasa ng kape. "Bakit mo hinayaang tratuhin ka nilang ganoon sa loob ng maraming taon kung ganito ka naman pala katalino?" "Dahil inakala ko na ang pagmamahal ay pagsasakripisyo ng walang hanggan." Sagot ni Teresa nang hindi inaalis ang tingin sa mga papel. "Inakala ko na ang pagtitiis ay kabanalan. Ngunit itinuro sa akin ni Mateo na ang pagtitiis ay imbitasyon lamang para lalo kanilang tapakan." Isang saglit silang nagkatinginan. May kung anong kislap sa mga mata ni Gabriel, paghanga ba o pagkilala sa isang kapwa sugatang sundalo. Ngunit mabilis itong naglaho nang tumunog ang telepono ni Gabriel. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gabriel. Naging masalimuot ito at puno ng tensyon. Pinatay niya ang tawag at tumingin kay Teresa nang may halong pag-aalala. "Nalaman na ni Mateo na nasa Maynila ka." Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging seryoso. "At hindi lang yan, gagamitin nila si Junior para palabasin ka. May sakit ang bata, Teresa. At sinasabi nila sa buong Quezon na namamatay ang anak mo dahil iniwan mo siya." Ang balitang ito ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Teresa. Ang kanyang mundo ay muling umikot at ang galit na akala niya ay kontrolado na niya ay biglang sumabog. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at bighati. "Gagamitin nila ang sarili kong anak para lang saktan ako?" Pabulong niyang tanong. Ang kanyang mga kuko ay nabaon sa kanyang mga palad. "Hindi na sila tao, mga hayop sila." "Anong plano mo?" tanong ni Gabriel, sinusubok ang kanyang katatagan. Tumingin si Teresa kay Gabriel, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng yelo. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. "Ihanda mo ang mga dokumento, attorney," sabi ni Teresa sa isang boses na hindi na nanginginig. "Aatake tayo ng mas maaga sa inaasahan nila. Kung gusto nila ng drama, ibibigay ko sa kanila ang isang trahedyang hinding-hindi nila makakalimutan." Ngunit habang naglalakad si Teresa patungo sa bintana upang tanawin ang mga ilaw ng lungsod, isang maliit na alalahanin ang dumaan sa kanyang isipan. Paano kung ang sakit ni Junior ay hindi lang isang pananakot? Paano kung huli na ang lahat bago pa niya maisagawa ang kanyang paghihiganti? At sa dilim ng gabi, isang misteryosong text message ang dumating sa lumang cellphone ni Teresa mula sa isang hindi kilalang numero. "Huwag kang masyadong magtiwala sa taong katabi mo ngayon. Hindi ka niya niligtas para tulungan ka, kundi para maging pain sa isang mas malaking bitag. Huwag mong hahawakan ang laruang iyan. Madumi yan gaya ng nanay mo. Itapon mo yan sa basurahan ngayon din." Ang matinis at mapang-alipustang boses ni Catalina ay bumasag sa katahimikan ng bakuran na dati ay pinamumugaran ng pag-ibig ni Teresa. Sa likod ng makakapal na dahon ng puno ng mangga, nakatago ang isang babaeng halos hindi na makilala. Suot ang isang malapad na sombrerong pambabae at madilim na salamin, si Teresa ay muling tumapak sa lupang sinilangan, hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang aninong nagmamasid sa sariling pighati. Ang kanyang puso ay tila pinipiga nang makita niya si Junior. Ang kanyang munting anghel, na dati ay laging may ngiti sa mga labi, ngayon ay nakayuko at nanginginig sa takot. Hawak ng bata ang isang maliit na kabayong kahoy, ang huling laro ang ginawa ni Teresa para sa kanya bago siya itaboy. Ang makita ang kanyang anak na tinatrato na parang basahan sa sarili nilang pamamahay ay isang uri ng parusa na mas masakit pa sa kamatayan. "I said throw it away," muling sigaw ni Catalina sabay hablot sa braso ng bata. "Mateo, tingnan mo itong anak mo." Ayaw sumunod mana talaga sa nanay niyang matigas ang ulo. Lumabas si Mateo mula sa pintuan. May hawak na baso ng alak. Kahit tirik na tirik ang araw,
Wala sa kanyang mukha ang pag-aalala para sa anak. Sa halip inis at pagkayamot ang bumakas sa kanyang mga mata. Junior, sumunod ka na lang kung ayaw mong mapalo. Malamig na sabi ni Mateo. Wala na rito ang nanay mo para konsintihin ka. Simula ngayon si Tita Catalina na ang susundin mo. Sa kinalalagyan niya ramdam ni Teresa ang bawat pintig ng kanyang galit na tila gustong sumabog sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumakbo yakapin ang anak at ilayo ito sa mga halimaw na iyon. Ngunit naramdaman niya ang mahigpit na hawak ni Gabriel sa kanyang braso mula sa likuran. Control yourself, Teresa. Bulong ni Gabriel ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Kapag lumabas ka ngayon, matatalo tayo. Hindi mo siya mababawi sa pamamagitan ng galit. Mababawi mo siya sa pamamagitan ng batas at kapangyarihan. Napapikit si Teresa pilit na nilulunok ang pait ng kanyang sitwasyon. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang suot niya hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Sabi nila may sakit siya. Pabulong na wika ni Teresa ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa anak. Pinagsinungalingan nila ako para lang lumabas ako sa pinagtataguan ko. Mateo is using his own son's health as a weapon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating maging mas mabilis, sagot ni Gabriel. Dahan-dahang lumayo si Teresa sa bakod, ngunit ang kanyang puso ay naiwan sa tabi ng kanyang anak. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyang nakatago sa dulo ng kalsada, isang pamilyar na boses ang biglang narinig mula sa likuran ng isang mababang pader. Hoy, sino yang mga yan? Parang ngayon ko lang kayo nakita rito sa Quezon, ah. Si Aling Choleng, ang pambansang marites ng kanilang baryo. Hawak nito ang isang walis tingting at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-uusisa. Ang bawat galaw ni Aling Choleng ay tila isang radar na naghahanap ng bagong chika na ipapakalat sa buong bayan. Mabilis na ibinaba ni Teresa ang kanyang ulo, ang kanyang puso, ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol. Kung makikilala siya ni Aling Choleng sa loob ng 5 minuto, ay malalaman na ni Mateo na narito siya. Wala po, naghahanap lang kami ng lupang mabibili. Mabilis na sagot ni Gabriel sa kanyang pinaka-profesional na tono habang dahan-dahang iniaakay si Teresa palayo. Lupa doon kayo magtanong sa mga Mateo. Marami silang lupang balak ibenta. O nakawin, depende sa kung sino ang kausap nyo. Humagikik ang matanda, ngunit hindi pa rin inaalis ang tingin sa likuran ni Teresa. Teka, parang pamilyar ang tindig ng babaeng yan, ah. Parang si... Hindi na hinintay ni Gabriel na matapos ang sasabihin ng matanda. Mabilis nilang nilakad ang distansya patungo sa sasakyan at agad na umalis, iniwan ang mausisang si Aling Choleng na nakatayo sa gitna ng kalsada. Nang makalayo na sila, huminga ng malalim si Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ngunit sa halip na takot, isang malamig na determinasyon ang bumabalot sa kanyang sistema. Gabriel, tawag niya sa pangalan ng lalaki. Yes, gusto kong mapabilis ang lahat. Ayaw ko nang maghintay ng 1 buwan. Kung kailangan nating sunugin ang tulay ni Mateo, ngayon din gawin natin. Ngunit bago pa makasagot si Gabriel, biglang tumunog ang telepono ni Teresa. Isang tawag mula sa isang numerong hindi niya inaasahan. Isang numerong matagal na niyang binura sa kanyang alaala. Nang sagutin niya ito, ang boses mula sa kabilang linya ay puno ng paghagulgol at takot. Teresa, pakiusap, tulungan mo ako. Alam na ni Mateo ang ginawa ko. Teresa, papatayin nila ako. Si Ines, ang kaibigang nagtaksil sa kanya. Bakit tumatawag ang taong tumalikod sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan? Isa ba itong panibagong bitag o isang pagkakataon para makuha ni Teresa ang huling piraso ng puzzle na wawasak kay Mateo? Teresa, huwag kang papayag. Binibenta nila ako. Akala ko ay tutulungan nila ako sa utang ko, pero gagamitin lang nila ako para mahanap ka at patahimikin habang buhay. Ang boses ni Ines sa kabilang linya ay punong-puno ng panginginig, isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Bawat salita niya ay hinahabol ang hininga na tila ba may isang kutsilyong nakatutok sa kanyang lalamunan sa bawat segundong lumilipas. Sa loob ng tahimik na sasakyan ni Gabriel, nanatiling walang kibo si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana, pinagmamasdan ang mga puno sa gilid ng kalsada ng Quezon na tila mga aninong mabilis na humaharurot palayo.
Habang naririnig niya ang paghagulgol ng babaeng itinuring niyang kapatid, ang tanging nararamdaman ni Teresa ay ang hapdi ng alaala ng gabing itinaboy siya nito sa gitna ng ulan. Dahan-dahang hinigpitan ni Teresa ang hawak sa kanyang cellphone. Nararamdaman niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso sa dulo ng kanyang mga daliri. Ines, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, bakit mo inaakalang tutulungan kita? Noong gabing kailangan ko ng masisilungan, isinarado mo ang pinto mo sa harap ng mukha ko. Ngayong ang pinto naman ng impyerno ang bumubukas para sa'yo, bakit ako ang tinatawag mo? Dahil alam kong ikaw lang ang may mabuting puso. Teresa, patawarin mo ako. Nagpadala ako sa pera ni Mateo dahil kailangan ng pamilya ko. Pero ngayon alam na nilang may hawak kang titulo. Gagawin nilang pain ang buhay ko para lumabas ka. Ang bawat salita ni Ines ay nauuwi sa isang garalgal na iyak, isang tunog ng pagsisisi na huli na para pakinggan. Naramdaman ni Teresa ang isang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang kanyang lalamunan ay tila nanunuyo at ang bawat paghinga niya ay nagiging isang mabigat na pasanin. Ang imahe ni Ines na kasama niyang lumaki ang mga lihim na ibinahagi nila sa isa't isa ay tila mga salamin na isa-isang nababasag sa kanyang harapan. Ang sakit ng pagtataksil ay hindi isang biglaang tama ng kidlat, kundi isang dahan-dahang pagbaon ng kalawang sa kanyang kaluluwa. It's a trap, Teresa. Don't listen to her. Malamig na boses ni Gabriel ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Hindi iniaalis ni Gabriel ang tingin sa kalsada, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Mateo is a master of manipulation. Gagamitin niya ang awa mo para huliin ka. If you go to her, you're giving them exactly what they want. Pero kung totoo ang sinasabi niya, bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Kung gagamitin nila siya para saktan ang mga taong malapit sa akin, wala nang malapit sa iyo, Teresa. Ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Paalala ni Gabriel, ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Ang Teresa na nakilala ko ay handang magsakripisyo ng lahat para sa katarungan. Huwag mong hayaang ang isang traidor ang maging mitya ng iyong pagbagsak. Tumingin si Teresa sa kanyang telepono na patuloy pa ring naglalabas ng tunog ng pag-iyak ni Ines. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang isipan ay tila isang digmaan ng dalawang magkatunggaling puwersa, ang kanyang dating sarili na puno ng habag at ang kanyang bagong sarili na binuo ng puot at paghihiganti. Magkita tayo, Ines. Sa wakas ay sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay naging kasing patag ng isang talampas. Sa lumang simbahan sa dulo ng bayan. 10:00 ng gabi, huwag kang magsasama ng kahit sino kung gusto mong mabuhay. Pinatay ni Teresa ang tawag. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mas lalong mabigat. Alam niyang sa desisyong ito itinataya niya ang lahat ng kanyang pinaghirapan. You're playing a dangerous game, puna ni Gabriel. May bahid ng pagkadismaya sa kanyang tono. Hindi ito laro, Attorney Tan, sagot ni Teresa habang itinutuwid ang kanyang upo. Ito ay paglilinis. Kung si Ines ang susi para makuha ko ang kumpirmasyon, kung nasaan ang mga ebidensyang itinago ni Mateo, kailangan ko siyang harapin. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang pagtapak sa sarili kong bitag. Pagdating ng 10:00 ng gabi, ang lumang simbahan ay tila isang malaking kalansay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat kaluskos ng mga tuyong dahon sa semento ay tila mga bulong ng mga kaluluwang ligaw. Dahan-dahang lumabas si Teresa sa sasakyan. Iniwan si Gabriel na nakabantay sa di kalayuan. Sa gitna ng madilim na altar, nakita niya ang isang figura na nakaluhod at umiiyak. Si Ines. Ang suot nitong damit ay gulanit at ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Nang makita niya si Teresa, mabilis itong tumakbo at yumakap sa kanyang mga tuhod. Salamat, Teresa, salamat sa pagdating, Aunt, hagulgol ni Ines habang humahalik sa kamay ni Teresa. Ngunit bago pa makasagot si Teresa, naramdaman niya ang isang malamig na sensasyon sa kanyang batok. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na nagmumula sa madidilim na sulok ng simbahan ay unti-unting lumalakas. Hindi lang isa kundi 3 anino ang dahan-dahang lumalabas mula sa likod ng mga posteng bato. Isang pamilyar na tawa ang bumasag sa kabanalan ng lugar. Ang tawang iyon ay puno ng panunuya at tagumpay. Sabi ko na nga ba, Mateo? Ang asawa mo ay may isang kahinaan na hinding-hindi niya mabubura.
Ang boses ni Catalina ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ang kanyang katangahan na tawaging pag-ibig ang isang malaking pagkakamali. Dahan-dahang tumayo si Ines mula sa pagkakayuko. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang mapait na ngisi. Iniabot niya ang kanyang kamay at tinanggap ang isang makapal na envelope mula kay Mateo na lumabas din mula sa dilim. "Pasensya na, Teresa," sabi ni Ines habang binibilang ang pera sa loob ng sobre. "Sabi ko naman sa'yo kailangan ko lang ng pera. At ikaw lang ang tanging paraan para makuha ko ito." Naramdaman ni Teresa ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na dagundong ng pagkakanulo. Nakatayo siya sa gitna ng simbahan na papalibutan ng mga taong nagnanais ng kanyang pagkasira, habang ang taong pinagkatiwalaan niya ay muli siyang ibinenta sa halaga ng ilang pirasong papel. Hanggang saan aabot ang sikmura ng isang tao para sa sariling interes. At sa gitna ng bitag na ito, meron pa bang himalang magliligtas kay Teresa? O ito na ang huling hantungan ng kanyang planong paghihiganti? Ang seryoso mo pa ring tingnan, Teresa. Akala mo ba diringgin ng Diyos ang panalangin ng isang babaeng wala ng silbi at itinakwil na ng lahat? Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa matatayog na pader ng lumang simbahan, puno ng lason at panunuya. Habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang dating asawa, ang tunog ng bawat hakbang ng mamahaling sapatos nito sa malamig na semento ay tila ba isang bilanggo na nagbibilang ng nalalabing sandali. Sa paanan ni Teresa, si Ines ay mabilis na tumayo, hindi na lumuluha at may sapat na lakas pa upang ayusin ang kanyang buhok habang mahigpit na yakap ang envelope ng pera. Ang kaibigang kasalo ni Teresa sa bawat pangarap noon ay hindi man lang makatingin sa kanyang mga mata. Mas pinili nitong bilangin ang halaga ng kanyang kataksilan kaysa harapin ang bigat ng kanyang ginawa. Naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang sikmura, isang halo ng panunuyo ng lalamunan, at isang malamig na kapayapaan. Sa gitna ng altar kung saan libu-libong tao ang humihingi ng himala na tanto ni Teresa, na ang tunay na himala ay hindi ang pagligtas sa kanya mula sa bitag, kundi ang tuluyang pagkamulat ng kanyang mga mata. "Bakit ka tumatahimik, Teresa, nasaan na ang tapang mo nung pinirmahan mo ang mga papel sa Quezon Bad?" Ani Catalina, habang lalong lumalapit ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, ay tila sumasakal sa banal na hangin ng simbahan. "Ibigay mo na sa amin ang titulo. Alam naming dala mo iyon. Huwag mo nang hintayin gumamit kami ng dahas sa harap ng mga santo." Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang ulo. Ang kanyang muka ay hindi bakas ng takot, kundi isang maskara ng yelo na kasing tatag ng mga posteng bato sa paligid nila. "Inakala niyo ba talaga na ganoon ako kadesperada?" Ang boses ni Teresa ay malumanay ngunit may talim na tila humihiwa sa katahimikan. "Ines, ang perang hawak mo. Siguraduhin mong itatago mo iyan ng mabuti dahil iyan na ang huling perang mahahawakan mo na hindi galing sa dugo at luha." Lumingon siya kay Mateo. "At ikaw, Mateo, akala mo ba ang paghuli sa akin ang tatapos sa problema mo? Habang naghihintay kayo rito sa dilim, para nakawan ako ang mundo mo sa labas, ay unti-unti nang gumuguho." Biglang bumasag sa katahimikan ang mabilis at sunod-sunod na tunog ng notification mula sa cellphone ni Mateo. Isang beses, 2 beses, hanggang sa naging isang walang tigil na ingay ito na nagpabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Nanginginig na kinuha ni Mateo ang kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga mensaheng dumarating. Ang kumpanya nila ni Catalina, ang mga stocks na inaasahan nilang tataas dahil sa Grand Mall Project, ay biglang bumulusok pababa. Isang anonymous whistleblower ang naglabas ng mga dokumentong nagpapatunay ng manipulasyon sa mga titulo ng lupa at maanomalyang transaksyon sa munisipyo. "Ano ito, Mateo? Ano itong nababasa ko sa social media?" Sigaw ni Catalina, habang binubuksan din ang sariling telepono. Sinasabi rito na ang lahat ng pirma sa titulo ng lupa sa Quezon ay peke at nasa ilalim na ng investigasyon ng Anti-Fraud Division. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa. "Hindi niyo ba naisip? Ang pagpunta ko rito ay hindi para magmakaawa kay Ines. Ang pagpunta ko rito ay para matiyak na kayong lahat ay magkakasama sa isang lugar.
habang ang iyong mga kasalanan ay ibinubunyag sa buong bansa. Sa di kalayuan narinig ang tunog ng papalapit na mga sasakyan. Hindi ito tunog ng mga tauhan ni Mateo. Ito ay ang malakas at sunod-sunod na sirena ng mga sasakyan na nagpapaliwanag sa madilim na kalsada sa labas ng simbahan. Anong ginawa mo, Teresa? Galit na sigaw ni Mateo. Habang dahan-dahang umaatras ang kanyang mukha, ay naging kasing puti ng papel. Hindi ako, Mateo. Ang sarili ninyong kasakiman ang gumawa nito. Sagot ni Teresa habang dahan-dahang humahakbang patungo sa pintuan. Sabi mo kanina, Mateo, ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga walang silbi. Siguro nga, pero nakikinig siya sa mga taong pilit na ibinabaon sa lupa pero pinipiling tumubo at lumaban. Dumaan si Teresa sa tabi ni Ines na ngayon ay nanginginig sa takot habang pilit na itinatago ang envelope ng pera sa kanyang likuran. Hindi na siya tiningnan ni Teresa. Para sa kanya ang babaeng nasa harap niya ay isa na lamang estranghero sa kanyang nakaraan. Paglabas ni Teresa sa pinto ng simbahan, bumungad sa kanya ang nakasisilaw na ilaw ng mga sasakyan ng media at ng mga awtoridad. Doon sa tapat ng kanyang sasakyan, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nakabulsa at sa kabila ng gulo sa paligid ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Teresa ng may halong paghanga at babala. Ngunit habang nararamdaman ni Teresa ang unang lasa ng tagumpay, isang tanong ang muling bumangon sa kanyang isipan nang makita niya ang isang misteryosong figura na mabilis na sumakay sa isang sasakyan sa gilid ng kalsada, isang taong tila nagmamasid sa kanya mula pa sa simula. Sino ang tunay na nagpabagsak sa mga stocks ni Mateo sa ganoon kabilis na paraan? Si Gabriel ba talaga ang nasa likod nito o mayroon pang mas malaking puwersa na gumagamit kay Teresa para sa sarili nilang agenda? Minsan ang pinakamasakit na bahagi ng pagtatagumpay ay ang mapagtanto na sa kabila ng iyong pagkapanalo ang mga kamay na gusto mong hawakan ay nananatiling malayo sa iyong piling. Sa loob ng tahimik na opisina ni Gabriel sa Makati, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga ilaw mula sa mga matatayog na gusali sa labas. Nakatayo si Teresa sa tapat ng malawak na bintana, pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa salamin. Hindi na siya ang babaeng gulanit ang duster na umiiyak sa putikan ng Quezon. Ngayon suot niya ang isang eleganteng blusa, ngunit sa likod ng marangyang tela, nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang pusong, tila unti-unti pa ring nadudurog sa tuwing naaalala ang iyak ni Junior. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Gabriel, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang amoy ng kape ay humalo sa bango ng kanyang mamahaling pabango na nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa nanunuyong lalamunan ni Teresa. "You did well tonight, Teresa," mahinang sabi ni Gabriel habang inilalapag ang tasa sa lamesa. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Teresa. Sapat ang layo para maging propesyonal, ngunit sapat ang lapit para maramdaman ni Teresa ang init na nagmumula sa katawan nito. Nayanig ang pundasyon ni Mateo. In a few days, the banks will start pulling out their support. Wala na silang tatakbuhan. Victory feels cold, Gabriel, pabulong na sagot ni Teresa. Hindi inaalis ang tingin sa refleksyon. Nanalo ako sa simbahan pero naiwan ko ang anak ko sa impyernong iyon. Anong silbi ng lahat ng ito kung hindi ko pa rin siya nayayakap? Dahan-dahang humarap si Gabriel sa kanya. Sa ilalim ng madilim na liwanag, nakita ni Teresa ang isang emosyon sa mga mata ni Gabriel na hindi niya inaasahang makita: lungkot. Isang malalim at tila matagal nang kinikimkim na pighati. "I know how it feels to be the child left behind." Pag-amin ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang marahang haplos sa katahimikan. "My mother was like you, Teresa. Isang biktima ng kapangyarihan ng mga Ayala. I was the secret son, the shame that they wanted to bury." Namatay siyang tinatawag ang pangalan ng tatay ko, pero ni isang sulyap ay hindi niya nakuha. Ito ang unang pagkakataon na nagbahagi si Gabriel ng kanyang nakaraan. Naramdaman ni Teresa ang isang kurot sa kanyang puso. Ang pagiging mailap at malamig ni Gabriel ay hindi pala dahil sa kawalan ng pakiramdam, kundi dahil sa isang sugat na kasing lalim ng sa kanya. "Kaya mo ba ito ginagawa? Is this all for revenge?" tanong ni Teresa. "It started that way." Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang iniaangat ang kanyang kamay. Halos hindi dumidikit ang kanyang mga daliri, ngunit naramdaman ni Teresa ang marahang pag-aayos ni Gabriel sa ilang hibla ng kanyang buhok.
na humaharang sa kanyang mukha. Pero nang makilala kita, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Hope. Nakita ko ang isang babaeng handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. And for the first time, I wanted to be the one holding the torch for someone else. Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang pagginog ng mundo. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay lumiit at naramdaman ni Teresa ang hininga ni Gabriel sa kanyang balat. Ito ay isang uri ng tension na hindi nakakatakot, kundi nakakagising sa mga damdaming matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang pakiramdam na may nagpoprotekta sa kanya, na may nagpapahalaga sa kanya, hindi lang bilang isang katuwang sa plano, kundi bilang isang babae. Ngunit bago pa lumalim ang sandali, lumayo si Gabriel, nang bahagya tila ba naalala ang hangganan ng kanilang kasunduan. Magpahinga ka na muna, malayo pa ang laban natin bukas. Tumango si Teresa at pinanood si Gabriel na lumabas ng silid. Nang matiyak niyang mag-isa, na siya dinalaw siya ng isang kakaibang pakiramdam. May napansin siyang isang envelope na bahagyang nakalabas sa ilalim ng laptop ni Gabriel. Dahil sa udyok ng kuryosidad, dahan-dahan niya itong binuksan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang nilalaman nito. Isang lumang litrato ni Mateo Catalina at isang lalaking nakatalikod na pamilyar ang tindig. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang nakasulat sa likod ng litrato, Operation Sacrifice Teresa. Kasama sa envelope ang isang dokumento na nagpapakita na ang pagbagsak ng stocks ni Mateo ay hindi lang para sirain ito, kundi para mas madaling mabili ni Gabriel ang lahat ng ari-arian ni Mateo, kabilang na ang lupang hawak ni Teresa, sa napakamurang halaga. Naramdaman ni Teresa ang muling paglamig ng kanyang sistema. Ang init na iniwan ng haplos ni Gabriel sa kanyang buhok ay biglang napalitan ng isang matinding panginginig. Sino ba talaga si Gabriel sa kanyang buhay? Ang tagapagligtas na magpapalaya sa kanya o ang mas matalinong Manila na naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang lamunin ang lahat ng natitira sa kanya? Habang hawak ang ebidensya ng posibleng kataksilan ni Gabriel, nakarinig si Teresa ng mahinang kaluskos mula sa labas ng pinto. Tila may isang taong kanina pa nakikinig sa kanyang bawat hininga. Operation Sacrifice. Ang dalawang salitang iyon ay tila mga linta na sumisip-sip sa natitirang init ng pag-asa sa katawan ni Teresa. Sa loob ng madilim na opisina, ang bawat letrang nakasulat sa dokumentong hawak niya ay nagiging malalaking dagok sa kanyang katinuan. Ang papel na ito ay hindi lamang listahan ng mga ari-arian. Ito ay isang mapa ng kanyang sariling kamatayan bilang isang malayang tao. Inakala niyang ang bawat haplos ni Gabriel sa kanyang buhok ay isang pangako ng kaligtasan. Ngunit ngayon ay napagtanto niyang bawat titig nito ay isa lamang kalkulasyon kung magkano ang kikitain niya mula sa kanyang pighati. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay nagiging isang mabigat na pasanin na tila may nakadagang malaking bato sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay nanginginig sa paghanga kay Gabriel, ngayon ay naninigas sa matinding galit. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na sigaw ng pagre-rebelde laban sa isa na namang kataksilan. Dahan-dahan niyang ibinalik ang dokumento sa ilalim ng laptop nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at tumayo ng tuwid, pilit na ibinabalik ang maskara ng katahimikan sa kanyang mukha. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Wala nang suot na Amerikana ang kanyang puting polo, ay nakatupi sa siko, at ang kanyang mukha ay bakas pa rin ng pagod, ngunit may kasamang kakaibang lambot sa mga mata. Isang lambot na ngayon ay kinasusuklaman ni Teresa. Hindi ka pa rin ba makatulog, Teresa? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta na puno ng lason. Lumapit siya at dinalhan muli si Teresa ng isang baso ng tubig. Iniisip mo pa rin ba ang nangyari sa simbahan? Don't worry, we are winning. Tiningnan ni Teresa ang baso ng tubig na inaalok ni Gabriel. Ang tubig ay malinaw, ngunit sa kanyang paningin ito ay kasing dumi ng mga balak nito sa kanya. Tinanggap niya ang baso, ngunit ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Gabriel, isang pagdampi na nagpadama sa kanya ng kuryente ng pagkasuklam. Winning for whom, Gabriel? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay kasing patag ng isang tuyong kalsada. Para sa akin.
para mabawi ko si Junior O para sa iyong mga kliyente na naghihintay lang na makuha ang mga lupain sa Quezon sa oras na bumagsak si Mateo. Bahagyang huminto si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naningkit, tila binabasa ang kakaibang tono sa boses ni Teresa. Bakit mo yan itinatanong? Ang layunin natin ay pabagsakin ang mga nanakit sa'yo. That is our deal. Deal? Napatawa ng mapait si Teresa, isang tunog na walang bakas ng saya. Isang deal kung saan ako ang pain at ikaw ang nakaupo sa mataas na opisina habang hinihintay ang pagguho ng lahat. Attorney, marami na akong pinagdaanang pagtataksil. Akala ko ba ay magkaiba kayo ni Mateo? Akala ko ba ay nauunawaan mo ang sakit ng isang taong iniwan sa putikan? Lalong lumapit si Gabriel, ang kanyang presensya ay tila sumasakop sa maliit na espasyo sa pagitan nila. Teresa, makinig ka. Ang mundong pinasok natin ay madumi. Kailangan nating gumamit ng mga paraang hindi mo maiintindihan para masiguro ang panalo. But everything I do it is for the end goal. Ang goal na makuha ang lupa ko. Sigaw ni Teresa, hindi na niya mapigilan ang pagsabog ng kanyang emosyon. Operation Sacrifice, Gabriel, nabasa ko ang nasa envelope. Inaasahan mo ang pagbagsak ng kumpanya ni Mateo, hindi para tulungan ako, kundi para maging mas madali para sa'yo. Nasakupin ang lahat. Isasakripisyo mo ako, gaya ng ginawa nila. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang silid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Teresa at ang mahinang ugong ng aircon. Ang mukha ni Gabriel ay naging kasing tigas ng bato. Wala nang bakas ng lambot, tanging ang lamig ng isang taong nahuli sa kanyang sariling laro. Ginamit kita, Teresa. Pag-amin ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Dahil kailangan ko ng biktima para mapaniwala ang publiko. Kailangan ko ng isang taong may sapat na dahilan para manira ng reputasyon. At ikaw ang perpektong tao para doon. Naramdaman ni Teresa ang isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang natitirang tiwala sa sangkatauhan. Pero nagkakamali ka sa isang bagay. Patuloy ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit sa kanya hanggang sa magkaharap na ang kanilang mga mukha. Ginamit kita pero minahal kita sa paraang hindi ko inaasahan. Ang Operation Sacrifice ay hindi tungkol sa pagsakripisyo sa iyo, kundi sa pagsakripisyo sa aking sariling plano para lang hindi ka masaktan. But you wouldn't believe that, would you? Tumalikod si Teresa, ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng pumatak ng walang tunog. Huwag mong gamitin ang salitang pag-ibig para bigyang katwiran ng iyong panlilinlang. Mateo used the same word. Fine pun. Sabi ni Gabriel, ang boses niya ay punong-puno ng pait. Kung ayaw mong maniwala, ituloy natin ang plano sa paraang gusto mo. Pero tandaan mo ito, Teresa, sa oras na lumabas ka sa pintong ito, wala ka ng proteksyon mula sa akin. Ang mga Ayala at si Mateo ay hindi titigil hanggat hindi ka nila nakikitang nakabaon sa lupa. Lumakad si Teresa, patungo sa pinto, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng bigat. Ngunit bago niya mahawakan ang handle, isang malakas na kalabog mula sa labas ng gusali ang bumasag sa kanilang pagtatalo. Ang tunog ng pagsabog ng isang sasakyan sa ibaba ay yumanig sa mga bintana ng opisina. Ang pula at kahel na liwanag ng apoy ay sumalamin sa mga mata ni Teresa. Isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Gabriel mula sa kanyang security team. Attorney, ang sasakyang nakapangalan kay Teresa ay kasasabog lang. Tinatangka na nila siyang patahimikin. Lumingon si Teresa kay Gabriel, ang kanyang takot at galit ay naghalo sa isang nakakalitong emosyon. Sa gitna ng nagliliyab na apoy sa labas, sino ang mas mapanganib? Ang mga kaaway na lantaran ang pag-atake o ang taong nasa loob ng silid na may hawak ng kanyang puso at ng kanyang kamatayan? Tamintag, hindi mo ba alam kung sino ang kinakalaban mo, Teresa? You're just a speck of dust in our world, at kahit anong dumi ng laro ang gawin mo, mananatili kang basura na galing sa Quezon. Ang boses ni Catalina ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katinuan ni Teresa habang naglalakad siya sa gitna ng engranding ballroom sa isang hotel sa Makati. Isang linggo matapos ang pagsabog ng sasakyan na halos kumitil sa kanyang buhay, narito si Teresa hindi bilang biktima, kundi bilang isang anino ng kapangyarihan
na hindi nila inaasahang makikita. Suot ang isang puting terno na kasing linis ng kanyang determinasyon. Ang bawat hakbang niya sa pulang carpet ay tila isang pagtapak sa mga pira-pirasong bubog ng kanyang nakaraan. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pintig ng kanyang puso sa ilalim ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Ang bawat sulyap ng mga tao sa paligid, ang mga bulungan tungkol sa misteryosong investor na biglang pumasok sa eksena ay tila isang malakas na hangin na nagpapanatili sa kanyang pagtayo ng tuwid. Sa di kalayuan nakita niya si Gabriel na nakasuot ng itim na tuxedo na katayo sa isang sulok habang may hawak na baso ng champagne. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit, isang titig na puno ng mga lihim pag-aalinlangan at isang hindi maipaliwanag na koneksyon na nabuo sa gitna ng apoy at kataksilan. Teresa, isang boses ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Dahan-dahan siyang lumingon at bumungad sa kanya ang mukha ni Mateo. Ang dating asawa na nagtaboy sa kanya ay mukhang luma at pagod sa kabila ng mamahaling Amerikana nito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat, tila nakakita ng isang multo sa gitna ng marangyang piging. Sa tabi nito ay si Aling Consuela, na kahit puno ng alahas ang leeg, ay hindi maitago ang panginginig ng mga kamay habang hawak ang kanyang baso. Mateo, Aling Consuela. Bati ni Teresa, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Mukhang hindi niyo inaasahan ang pagdating ko. O baka naman mas nakakagulat na nakatayo pa rin ako pagkatapos ng insidente noong nakaraang linggo? Anong ginagawa mo rito, bulyaw ni Aling Consuela sa isang pabulong na paraan, tila natatakot na marinig ng ibang mga panauhin. Wala kang lugar sa pagtitipong ito, magnanakaw ka, Teresa. You don't belong here with decent people. Decent people? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa. Ito ba ang tawag niyo sa mga taong nagnanakaw ng lupa at nagpapatakbo ng mga peking negosyo? Kung ganoon, mukhang nasa tamang lugar nga ako. Lumapit si Catalina, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit habang hinahawakan ang braso ni Mateo ng mahigpit. Don't listen to her, Mateo. Baka naman nakahanap lang siya ng bagong sponsor para makapasok dito. Tell me, Teresa, magkano ang bayad sa iyo para magsuot ng ganyang damit? Or baka naman nakaw lang din yan. Naramdaman ni Teresa ang pamilyar na panunuyo ng lalamunan, ang hapdi ng bawat pangungutya na dati ay nagpapaluha sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko. Nanatili siyang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Catalina hanggang sa ang kontrabida mismo ang mailang sa lamig ng kanyang tingin. Ang bawat salita ni Catalina ay tila mga palasong tumatama sa isang pader na bato. Walang epekto, walang sugat. Hindi niyo kailangang mag-alala sa kung paano ako nakarating dito, sabi ni Teresa habang dahan-dahang kinukuha ang isang maliit na folder mula sa kanyang clutch bag. Dapat kayong mag-alala sa kung ano ang dala ko. Mateo, ang kumpanya niyo ay nangangailangan ng bagong funder dahil sa pagbagsak ng inyong mga stocks. At ako ang kinatawan ng grupong may hawak ng inyong kapalaran. Ang mukha ni Mateo ay naging kasing puti ng papel. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay sumasalamin sa takot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Catalina na ngayon ay hindi na rin makapagsalita sa gulat. Ang katahimikan sa paligid nila ay naging kasing bigat ng isang libingan na tanging ang malamyos na musika ng violin sa background ang nagbibigay ng kakaibang irony sa kanilang sitwasyon. Sino ka ba talaga? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at bighati. Sino ang nasa likod mo, Teresa? Hindi mo ito kayang gawin mag-isa. Ang Teresa na kilala mo ay matagal nang namatay sa gitna ng ulan sa Quezon, Mateo. Sagot ni Teresa habang dahan-dahang humahakbang palapit hanggang sa maramdaman ni Mateo ang kanyang hininga. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay ang resulta ng lahat ng iyong kasinungalingan. Bago pa makasagot si Mateo, naramdaman ni Teresa ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran, si Gabriel. Ang presensya nito ay tila isang pader na nagbibigay sa kanya ng proteksyon, ngunit ang titig nito kay Mateo ay puno ng isang lihim na tagumpay na tila ba matagal na niyang pinaghandaan. The board is waiting for the presentation, Teresa. Paalala ni Gabriel, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Habang naglalakad si Teresa palayo, iniwan niya ang kanyang dating pamilya
na nakatayo sa gitna ng ballroom, mga taong mayayaman sa labas. Ngunit butas-butas ang kaluluwa sa loob. Ngunit sa bawat hakbang niya isang katanungan ang pilit na bumabalong sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang papel na ito? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang taong nakahawak sa kanyang balikat ngayon ay may hawak din ng patalim na nakatutok sa kanyang likuran? Isang pamilyar na figura ang nakita ni Teresa sa dulo ng pasilyo si Ines na ngayon ay suot ang uniforme ng isang server na may hawak na tray at nakatingin sa kanya ng may matinding takot at pagsisisi. Anong tingin mo sa sarili mo, Teresa, na dahil lang nakasuot ka ng perlas at seda, ay magiging kauri ka na namin? Kahit balutin mo pa ang sarili mo sa ginto, amoy putik ka pa rin ng Quezon. Ang boses ni Catalina ay tila matalim na kuko na kumakalmot sa katinuan ni Teresa sa gitna ng marangyang pasilyo ng hotel. Habang nakatayo si Teresa, ramdam niya ang lamig ng aircon na humahalik sa kanyang balat, isang matinding kontrast sa alaala ng malagkit na putik at hapdi ng ulan noong gabing itinaboy siya. Ang kanyang puting terno ay simbolo ng kanyang muling pagkabuhay, ngunit sa bawat insultong ibinabato ni Catalina, tila hinihila siyang pabalik sa madilim na kahapon. Dahan-dahang ibinaling ni Teresa ang kanyang tingin kay Ines na nanginginig ang mga kamay habang hawak ang tray ng inumin. Ang kaibigang nagkanulo sa kanya sa simbahan ay narito ngayon nakayuko at suot ang uniforme ng isang server, isang malupit na biro ng tadhana. Naramdaman ni Teresa ang isang mabilis na pintig sa kanyang lalamunan. Ang makita ang isang taong minsan niyang minahal na naghihirap sa kamay ng kanyang mga kaaway ay nagdulot ng isang kakaibang kirot, ngunit ang kirot na iyon ay mabilis na nilamon ng malamig na determination. Hindi ako bumalik para maging kauri ninyo, Catalina. Simula ni Teresa, ang boses niya ay kasing lamig ng kristal na baso sa paligid nila. Bumalik ako para ipakita sa mundo kung gaano kadumi ang pundasyon ng inyong kinatatayuan. Mateo, tingnan mo ako. Tingnan mo ang babaeng sinira mo ang buhay. Napaharap si Mateo, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga bulaklak sa paligid ng ballroom. Ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay sumasalamin sa takot na unti-unti nang bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa isang hudyat ni Gabriel, mula sa gilid ang malalaking digital screen sa loob ng ballroom ay biglang nagbago. Hindi na ang mukha ng mga Ayala ang nakikita, kundi ang isang malinaw na scan ng original na titulo ng lupa, ang titulong matagal na itinago ni Teresa sa loob ng kanyang lumang bandana. Ang pirma sa hawak ninyong titulo ay huwad. Ang boses ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, bawat pantig ay puno ng awtoridad na nanggagaling sa mga tao ng pagtitiis. Ang lupang balak ninyong nakawin ay kailanman ay hindi naging inyo. At sa harap ng lahat ng mga investors na narito, ibinubunyag ko ang katotohanan. Ang pamilya Mateo at Ayala ay nagtayo ng isang imperyo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at panggigipit sa mga maliliit na tao. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang ballroom bago ito napalitan ng malakas na bulungan ng mga bisita. Ang mga marites ng mataas na lipunan ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga telepono, kumukuha ng mga larawan at video ng nagaganap na iskandalo. Si Aling Consuela ay tila hihimatayin habang hawak ang kanyang leeg, hindi matanggap na ang kanyang dangal ay tuluyan ng nadurog sa harap ng publiko. Naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katarungang sa wakas ay hawak na niya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagdiriwang sa gitna ng digmaan. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, nakita niya ang titig ni Gabriel. Ang titig na iyon ay hindi puno ng saya, kundi ng isang madilim na paalala. Hustisya ba ito, Teresa, o simula pa lang ng isang mas malalim na pagkahulog? Ang tanong na tila bumubulong sa kanyang isipan. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok ang isang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana, mga kinatawan mula sa Anti-Fraud Division. Ngunit ang kanilang paglapit ay hindi patungo kay Mateo o Catalina. Ang kanilang mga mata ay diretso sa kinalalagyan ni Teresa at Gabriel. Teresa Sandoval, ang boses ng opisyal, ay malamig at formal. Inaaresto ka namin sa salang illegal possession of confidential documents at manipulation of market stocks. Sumama ka sa amin ng matiwasay.
Ang tray na hawak ni Ines ay tuluyang bumagsak sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumasalamin sa muling pagkawasak ng mundo ni Teresa. Lumingon siya kay Gabriel, ngunit ang huli ay dahan-dahang umatras ang mukha, ay walang emosyon. Tila ba ito ang huling kabanata ng Operation Sacrifice na hindi niya kailanman ibinahagi. Nakaluhod si Teresa sa gitna ng mga basag na kristal habang ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na sumusugat sa kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang muling pagbagsak, isang katotohanan ang nanatiling nakatimo sa kanyang puso. Sino ang tunay na naglagay ng patibong? At sa gitna ng mga taong nangako ng kaligtasan, meron pa bang isang taong hindi siya isasakripisyo para sa sariling kapakanan? Ang lamig ng rehas ay hindi hihigit sa lamig ng puso ng taong pinagkatiwalaan mo. Ang bawat kalansing ng mga susi sa kamay ng gwardiya ay tila isang mabigat na martilyo na pumupukpok sa katinuan ni Teresa. Sa loob ng makipot at madilim na selda ng presinto, ang amoy ng lumang semento at amag ay naging bagong hangin na kanyang hininga. Nakaupo siya sa isang matigas na bangkong kahoy. Ang kanyang puting terno ay marumi na at gusot-gusot, ngunit ang kanyang likod ay nananatiling tuwid. Ang bawat anino sa dingding ay tila mapanghusgang mga mata na nagpapaalala sa kanya na muli siyang bumagsak sa pinakailalim ng hukay. Sabi ko na nga ba ang isang basura ay babalik at babalik sa tambakan. Ang boses ni Aling Consuela ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Nakatayo ang matandang babae sa labas ng rehas, suot ang kanyang mamahaling belo, na tila ba galing siya sa isang misa, ngunit ang kanyang bibig ay naglalabas ng kamandag. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang pinagmamasdan ang kahabag-habag na kalagayan ni Teresa. Diyan ka nababagay, Teresa. Isang maruming selda para sa isang maruming babae. Patuloy ni Aling Consuela habang hinahawakan ang kanyang krusipiho. Akala mo ba ay malalampasan mo ang kapangyarihan namin? Ang akala mo ba ay pakikinggan ka ng gobyerno, Mateo, is already filing for sole custody of Junior. Hinding-hindi mo na muling mahahawakan ang anak ko. Mamamatay kang nabubulok dito at ang anak mo ay lalaking tinatawag si Catalina na Mama. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding hapti sa kanyang dibdib, isang uri ng sakit, na tila ba binubunutan siya ng puso nang walang pamanhid. Ang marinig ang pangalan ng kanyang anak mula sa bibig ng babaeng nagpahirap sa kanya ay mas masakit pa sa anumang latigo. Ngunit sa halip na sumigaw, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Maaaring hawak ninyo ang mga rehas na ito, Aling Consuela. Ang boses ni Teresa ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan. Maaaring nabili ninyo ang hustisya ngayon, pero ang katotohanang magnanakaw kayo ay nakaukit na sa inyong kaluluwa, at sa bawat gabing matutulog kayo ang anino ng aking katarungan ang magiging bangungot ninyo. Isang malakas na pagsinghal ang itinugon ni Aling Consuela bago ito tumalikod, at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang takong ay dahan-dahang nawala sa pasilyo. Nanatiling mag-isa si Teresa sa dilim, ngunit makalipas ang ilang sandali, nakarinig siya ng maliliit na hakbang. Ang tunog ng mga sapatos na bata na tila ba nag-aalinlangan sa bawat paghakbang. Mama, mama, nasaan ka po? Ang boses na iyon ay tila isang himig mula sa langit. Napatalon si Teresa at kumapit sa mga rehas. Doon sa dulo ng pasilyo nakita niya si Junior. Ang bata ay mugto ang mga mata at hawak-hawak ang dulo ng baro ni Lola Remedios na siyang nagdala sa kanya roon ng palihim. Junior, anak kon, hagulgol ni Teresa habang pilit na idinadaan ang kanyang mga daliri sa pagitan ng mga bakal. Mabilis na tumakbo ang bata at yumakap sa malamig na rehas. Naramdaman ni Teresa ang init ng maliliit na kamay ni Junior na pilit na humahawak sa kanyang mga palad. Ang bawat hikbi ng bata ay tila humihiwa sa kanyang kaluluwa. Mama, bakit ka po nandyan? Sabi ni Papa, masama ka raw po kaya ka kinuha ng mga pulis. Umiiyak na, sabi ni Junior. Pero alam ko pong hindi totoo yun. Mama, iuwi mo na po ako. Ayaw ko po kay Tita Catalina. Pinapalo niya po ako kapag wala si Papa. Shh, anak. Makinig ka kay Mama. Pabulong na sabi ni Teresa habang pinupunasan ang mga luha sa mukha ng anak sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Hinding-hindi kita iiwan. Pangako iyan ng Mama.
Magpakabait ka kay Lola Remedios, siya muna ang mag-aalaga sa'yo. Lalabas si Mama rito at hinding-hindi na tayo muling magkakahiwalay. Dahan-dahang lumapit si Lola Remedios, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang katatagan. Inabot niya ang isang maliit at gusot na papel kay Teresa sa ilalim ng rehas. Iha, may nag-abot nito sa akin sa labas ng presinto. Isang lalaking nakatago ang mukha sa hood ng kanyang jacket, bulong ni Lola Remedios. Sabi niya ito raw ang huling alas mo. Galing ito kay Attorney Gabriel. Binuksan ni Teresa ang papel ng may panginginig. Ang sulat ay maikli ngunit sapat na upang magliyab muli ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ang Operation Sacrifice ay hindi para sa iyo, kundi para sa aking sarili. Ang lahat ng ebidensya ng paglilipat ng pondo ni Mateo ay nasa account na nakapangalan sa iyo sa Switzerland. Gamitin mo ang code na ito. Patawad, Teresa. Tapusin mo ang laban. Naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang halo ng galit at pasasalamat kay Gabriel. Ginamit siya nito, ngunit sa huli ibinigay nito ang sariling leeg upang magkaroon siya ng pagkakataong makabangon. Lola, dalhin niyo na po si Junior sa ligtas na lugar. Utos ni Teresa, ang kanyang boses ay muling naging kasing talim ng espada. Sabihin niyo kay Ines kung gusto niyang mabura ang kanyang kasalanan, gawin niya ang huli kong ipapagawa. Habang pinapanood ni Teresa ang pag-alis ng kanyang anak at ni Lola Remedios, isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa selda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito katahimikan ng pagsuko. Ito ay ang katahimikan bago ang pagputok ng isang malakas na bulkan. Sa kabilang panig ng presinto sa loob ng isang pribadong opisina, si Mateo at Catalina ay nagdiriwang ng may champagne. Hindi nila alam na ang bawat patak ng kanilang inumin ay ang huling sandali ng kanilang kaligayahan. Sino ang tunay na magtatagumpay sa huling paghuhukom? At handa ba si Teresa na isakripisyo ang lahat kabilang ang kanyang sariling kalayaan para lamang makita ang pagbagsak ng mga taong sumira sa kanyang buhay? Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng presinto ang narinig at isang pangkat ng mga taga-media na may dalang mga kamera ang biglang pumasok, naghahanap ng kumpirmasyon sa isang balitang kasasabog lang sa internet. Ang tunay na mastermind ng stock manipulation ay hindi si Teresa kundi si Catalina Ayala. Huwag ninyo akong hawakan. Hindi ninyo ba kilala kung sino ang kinakausap ninyo? I am an Ayala. Isang tawag ko lang, mawawalan kayo ng trabaho lahat. Ang boses ni Catalina ay pumailan lang sa loob ng masikip na silid ng pagpupulong kasing talim ng nababasag na salamin sa gitna ng katahimikan. Habang pilit siyang inaalalayan ng kanyang mga abogado, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang dating kagalang-galang at makapangyarihang mukha ng Ayala Mateo Partnership ay dahan-dahan nang nagbabakbak, inilalantad ang isang babaeng desperada at kipit. Sa tapat niya, nakaupo si Teresa. Ang puting blusa na suot niya ay hindi na galing sa mamahaling butik, kundi ang uniforme ng presinto, ngunit ang kanyang tindig ay mas matatag pa sa kahit anong tore sa Makati. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Catalina ay tila mga palasong tumatama sa isang pader na bato, walang epekto, walang sugat. Sa tabi ni Teresa ay nakatayo ang isang pangkat ng mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Hawak ang mga folder na naglalaman ng katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang mga kapangyarihan ay hindi isang proteksyon laban sa katotohanan, Catalina. Simula ni Teresa, ang boses niya ay malumanay, ngunit may bigat na tila isang dambuhala. Mateo, tingnan mo ang mga dokumentong ito. Hindi lang ito tungkol sa titulo ng lupa sa Quezon. Ito ang mga record ng bawat sentimong ninakaw ninyo mula sa mga investor, ang bawat pirma na ipinilit ninyo sa mga taong walang laban. Napaharap si Mateo, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga papel na nakalatag sa lamesa. Ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay sumasalamin sa takot na unti-unti nang bumabalot sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Teresa, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, tila naghahanap ng kahit katiting na habag mula sa babaeng minsan niyang itinapon na parang basura. Teresa, please, pag-usapan natin ito. Pabulong na sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at bighati. Gawin natin ito para kay Junior. Ayaw mo namang lumaki ang anak natin na may amang nasa kulungan. Di ba patawarin mo ako, nagkamali ako, nadala lang ako ng ambisyon.
Naramdaman ni Teresa ang isang mabilis na pintig sa kanyang lalamunan. Ang marinig ang pangalan ng kanyang anak mula sa bibig ng lalaking gumamit dito bilang armas ay nagdulot ng isang matinding pagkasuklam. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa lamesa at tinitigan ng diretso si Mateo. "Huwag mong gamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo, Mateo." Ang boses ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, bawat pantig ay puno ng awtoridad. "Ang tanging kasalanan ko ay ang mahalin ka ng higit sa sarili ko at ang pagkakamaling iyon ay tinapos ko na noong gabing itinaboy mo ako sa ulan. Ang hustisyang ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa bawat taong tinapakan ninyo para lang makatuntong sa itaas." Sa isang hudyat ng opisyal, ang isang malaking screen sa dingding ay bumukas. Inilabas nito ang isang video recording, isang lihim na kuha mula sa opisina ni Gabriel. Doon ay malinaw na naririnig ang boses ni Catalina at Mateo na pinaplano ang manipulasyon ng stock at ang pag-frame kay Teresa. Ang bawat salita ng kanilang kataksilan ay narinig ng lahat ng mga kinatawan ng batas na naroon. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang silid bago ito napalitan ng tunog ng metal na naglalapat. Ang tunog ng mga posas na dahan-dahang isinasara sa mga kamay ni Mateo at Catalina ay tila ba ang huling nota ng isang trahedya. Si Aling Consuela na nakasilip sa pintuan ay tuluyang napaupo sa sahig, ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mabigat na kadenang humihila sa kanya pababa sa kahihiyan. Naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katarungang sa wakas ay hawak na niya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagdiriwang sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, dinalaw siya ng isang pangungulila. Lumingon siya sa paligid, naghahanap ng isang pamilyar na anino. Si Gabriel, ang taong nagbigay sa kanya ng huling alas, ang taong nagsakripisyo ng sariling pangalan para lang mabigyan siya ng pagkakataong lumaban. Ngunit wala si Gabriel sa loob ng silid. Ang tanging naiwan ay ang isang maliit na sobre na iniwan sa kanyang upuan, may nakasulat na "Para sa bagong simula." Habang inaalalayan si Teresa palabas ng gusali, sinalubong siya ng nakasisilaw na ilaw ng mga flash ng camera mula sa media. Ngunit hindi na siya umiiwas. Naglakad siya nang may taas noo, ang bawat hakbang ay puno ng dangal. Doon sa tapat ng gate, nakita niya si Junior na tumatakbo patungo sa kanya, kasunod si Lola Remedios. "Mama, mama!" Ang sigaw ng bata ay tila humaplos sa lahat ng sugat sa puso ni Teresa. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, ang amoy ng bata ay nagpabalik sa kanya sa tunay na dahilan ng kanyang pakikipaglaban. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, napansin ni Teresa ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang umaandar palayo sa kabilang kalsada. Isang pamilyar na boses ang tila bumulong sa hangin, isang pamamaalam na hindi binigkas. Sapat na ba ang pagkapanalong ito para hilumin ang lahat ng hapdi? At sa pagpasok ni Teresa sa isang bagong kabanata, handa na ba siyang harapin ang katotohanang ang taong tumulong sa kanya ay maaaring kailanman ay hindi na niya muling makakasama. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ng pulis ang narinig sa malayo, hudyat na ang mga kontrabida ay tuluyan nang dadalhin sa kanilang bagong tahanan sa likod ng mga rehas. Ang laban ay tapos na, ngunit ang bakas ng digmaan ay mananatili habang buhay. Ang katarungan ay hindi laging matamis. Kung minsan ito ay may pait ng mga alaalang kahit anong pilit ay hindi na maibabalik sa dati. Habang nakatayo si Teresa sa tapat ng lumang tarangkahan ng kanilang bahay sa Quezon, naramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin na nagmumula sa dagat. Ang kalawangin na bakal ng gate ay tila ba nagkukwento ng lahat ng hapdi na tiniis niya sa loob ng maraming taon. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Junior na ngayon ay tahimik na nakatitig sa bakuran, kung saan siya dati pinagkaitan ng kalaro at pagmamahal. Ang bahay na ito na dati ay tila isang malaking bilangguan, ngayon ay isang tuyong alaala na lamang ng isang bagyong lumipas na. "Mama, babalik na po ba tayo sa loob?" Tanong ni Junior, ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng pag-aalinlangan. "Hindi na tayo babalik bilang mga biktima, anak," sagot ni Teresa habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Babalik tayo para kunin ang mga bagay na mahalaga
At pagkatapos ay magsisimula tayo sa isang lugar kung saan walang sinumang makakasakit sa atin. Sa loob ng panlalawigang kulungan, ang ingay ng mga rehas na nagsasara ay tila isang walang katapusang koro ng pagsisisi para kay Mateo. Nakaupo siya sa isang sulok ng masikip na selda. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay pinalitan na ng orange na uniforme. Wala na ang kanyang gilas, wala na ang kanyang yabang. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Teresa, hindi ang Teresa na umiiyak sa ulan, kundi ang Teresa na may tindig ng isang reyna habang pinapanood ang kanyang pagbagsak. Sa kabilang selda naririnig ang walang tigil na paghikbi ni Catalina na tila ba hindi pa rin matanggap na ang kanyang yaman ay hindi nakabili ng kalayaan mula sa batas. Naramdaman ni Teresa ang bigat ng katahimikan nang makita niya si Ines na naghihintay sa gilid ng kalsada. Ang kaibigang nagkanulo sa kanya ay mukhang matandang-matanda na sa loob lamang ng ilang linggo. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso at ang bawat galaw niya ay puno ng kahihiyan-hiya. Teresa, hindi ko inaasahang darating ka. Pabulong na sabi ni Ines, ang boses niya ay halos malunod sa tunog ng mga alon sa di kalayuan. Gusto ko lang humingi ng tawad. Alam kong hindi sapat ang kahit anong salita para mabura ang ginawa ko. Patawarin mo ako. Nanatiling nakatingin si Teresa sa malayo sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Pinatawad na kita, Ines. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng mabigat na bagahe sa bagong buhay ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik tayo sa dati. Ang tiwalang sinira mo ay tila isang basag na salamin. Maaari mong pulutin ang mga piraso, pero ang mga lamat ay mananatili habang buhay. Iniwan ni Teresa si Ines na nakatayo sa ilalim ng tirik na araw, isang anino ng nakaraan, na unti-unti nang lumalabo. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, ngunit bago pa man niya mapaandar ang makina, napansin niya ang isang maliit na puting sobre na nakasingit sa windshield. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar, matatag, elegante, at may dalang misteryo. Si Gabriel, ang lupang ito ay sayo na muli, Teresa. Ang lahat ng dokumento ay maayos na. Huwag mo nang hanapin ang taong kailangang magbayad para sa kanyang mga sariling kasalanan. Mamuhay ka ng malaya para sa ating dalawa. Naramdaman ni Teresa ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay nakaramdam ng tunay na pagmamalasakit. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang haplos sa kanyang mga sugat, isang pangako, na kahit wala sa tabi niya ang lalaking iyon, ang kanyang presensya ay mananatiling pundasyon ng kanyang kalayaan. Mama, bakit ka po umiiyak? Tanong ni Junior habang pinupunasan ng luha sa mukha ng kanyang ina. Luha ito ng saya, anak, nakangiting sagot ni Teresa. Dahil sa wakas tapos na ang ulan. Pinaandar ni Teresa ang sasakyan at dahan-dahang nilisan ang Quezon. Habang tinitingnan niya ang refleksyon ng bahay sa side mirror, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamaneho, napansin niya ang isang itim na motorsiklo na sumusunod sa kanila mula pa sa bayan. Sino ang taong ito na tila hindi pa tapos sa kanyang kwento? At sa kabila ng pagkapanalo ni Teresa, meron pa bang mga anino mula sa nakaraan ni Gabriel na susubok sa kanyang bagong nahanap na katahimikan? Ang tunog ng makina ng motorsiklo ay tila isang babala na ang bawat bagong simula ay may kaakibat na bagong hamon. Habang papalayo sila sa Quezon, ang langit ay dahan-dahang nagbabago ang kulay mula sa liwanag patungo sa isang madilim na asul na puno ng mga bituin. Minsan ang kalayaan ay hindi nakukuha sa pagtakas, kundi sa pagharap sa aninong matagal mo nang iniiwasan sa dilim. Habang patuloy ang pag-andar ng sasakyan ni Teresa sa madilim na highway, ang bawat liwanag ng poste na dumadaan sa kanyang mukha ay tila ba nagpapaalala sa kanya na ang bawat liwanag ay may kaakibat na anino. Ang tunog ng makina ng motorsiklo sa likuran ay naging isang matinding kaba na nanunuot sa kanyang buto. Hindi ito basta-bastang rider. Ito ay isang presensya na tila ba sumasabay sa bawat pintig ng kanyang puso. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa manibela. Tumingin siya sa kanyang tabi at nakitang himbing
na ang tulog ni Junior, ang munting mukha nito, ay payapa sa gitna ng panganib na tila muling bumabalot sa kanila. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang Teresa na tatakbo at magtatago. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada, sa isang madilim na bahagi kung saan ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malakas na paghampas ng hangin sa mga puno. Dahan-dahang huminto ang motorsiklo sa kanyang likuran. Ang liwanag ng headlight nito ay tumama sa side mirror na kasisilaw at puno ng misteryo. Pinatay ng rider ang makina at ang katahimikang bumalot sa paligid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Bumukas ang pinto ng sasakyan ni Teresa. Lumabas siya ang kanyang likod, ay tuwid ang kanyang mga mata, ay nagliliyab sa determinasyon habang hinihintay ang taong nagmamasid sa kanya. Dahan-dahang tinanggal ng rider ang kanyang helmet. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, bumungad ang isang mukhang hindi inaasahan ni Teresa. Hindi ito si Mateo, at lalong hindi ito isa sa mga tauhan ng mga Ayala. Gabriel Paul. Pabulong na wika ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng gulat at isang uri ng pighati na hindi niya maipaliwanag. Nakatayo si Gabriel, ang kanyang buhok ay gulo-gulo ng hangin, at ang kanyang mga mata ay bakas ng isang matinding pagod, hindi lang pagod ng katawan, kundi pagod ng kaluluwang matagal nang naglalakbay sa dilim. Ang gilas ng abogadong nakilala niya sa Maynila ay napalitan ng isang lalaking tila ba nawalan ng lahat maliban sa kanyang dangal. Sinabi ko sa sulat na huwag mo na akong hanapin, Teresa. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay paos at tila may dalang pait ng nakaraan. Pero hindi ko kayang hayaan kang umalis nang hindi mo alam ang buong katotohanan. Ang Operation Sacrifice. Hindi lang si Mateo ang target ko, kasama rin ako sa mga kailangang isakripisyo. Naramdaman ni Teresa ang isang mabilis na kurot sa kanyang puso. Anong ibig mong sabihin, Gabriel? Tapos na ang laban? Nabilanggo na sila. Bakit kailangan mo pang magtago? Dahil ang lahat ng ebidensyang ginamit ko laban sa kanila, Teresa, ay nakuha ko sa paraang hindi rin legal pa. Pag-amin ni Gabriel, habang dahan-dahang lumalapit sa patang layo para hindi siya matakot. Ngunit sapat ang lapit para maramdaman niya ang pait sa bawat hininga nito. Para mabigyan ka ng hustisya, kailangan kong sirain ang sarili kong lisensya. Sumuko na ako sa mga awtoridad bago ako sumunod sa iyo rito. Ilang oras na lang at ako naman ang dadalhin sa kinalalagyan ni Mateo. Ang katotohanan ito ay tila isang malakas na sampal kay Teresa. Ginamit siya ni Gabriel, oo, pero sa huli, ang lalaking ito ay ibinigay ang kanyang sariling kinabukasan para lamang matiyak na ang isang babaeng galing sa putikan ay muling makakatayo ng may dangal. Ang bawat haplos at titig ni Gabriel noon ay hindi pala lahat panlilinlang. Ito ay ang huling sandali ng isang taong alam na mawawala ang lahat sa kanya. Bakit? Tanong ni Teresa, ang mga luha ay nagsisimula ng bumalong sa kanyang mga mata. Bakit mo kailangang gawin iyon para sa akin? Dahil ikaw ang kaisa-isang bagay na totoo sa mundong puno ng kasinungalingan, Teresa. Sagot ni Gabriel habang ang isang tipid na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Iniligtas mo ako mula sa sarili kong galit. At kung ang kapalit ng iyong kapayapaan ay ang aking kalayaan, maluwag ko itong tatanggapin. Dahan-dahang iniabot ni Gabriel ang isang maliit na susi kay Teresa. Isang susi para sa isang safe house sa labas ng bansa kung saan nakatago ang lahat ng kayamanang legal na nakuha niya para kay Junior. Ang huling handog ng isang lalaking nagmahal sa gitna ng digmaan. Bago pa makasagot si Teresa, narinig ang tunog ng mga sasakyan ng pulis. Mula sa malayo ang mga sirena ay tila isang hudyat ng wakas. Tiningnan ni Gabriel si Teresa. Sa huling pagkakataon, isang titig na puno ng pagmamahal, pagsisisi, at isang tahimik na pamamaalam. Mamuhay ka ng masaya, Teresa. Alagaan mo si Junior. Huling bilin ni Gabriel. Bago siya dahan-dahang lumakad patungo sa mga paparating na ilaw, itinaas ang kanyang mga kamay sa ere bilang tanda ng pagsuko. Naiwang nakatayo si Teresa sa gitna ng highway habang ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahaplos sa kanyang mukha. Pinanood niya ang paghuli kay Gabriel, ang taong naging kaaway at tagapagligtas sa loob ng isang iglap.
Ang katarungang matagal niyang hiniling ay dumating na ngunit sa isang halagang hinding-hindi niya inaasahan. Habang ang mga ilaw ng pulis ay dahan-dahang nawawala sa abot tanaw, pumasok si Teresa sa loob ng sasakyan at tiningnan ang natutulog na si Junior. Hawak niya ang susi sa kanyang kamay, ang kanyang puso ay puno ng isang bagong uri ng bigat. Mayroon pa bang puwang para sa isang bagong simula kung ang pundasyon nito ay binuo mula sa sakripisyo ng iba? At paano haharapin ni Teresa ang bukas ng alam niyang ang lalaking nagmahal sa kanya ay nagdurusa sa likod ng rehas para sa kanyang kalayaan? Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa windshield marahan at tila ba nakikiramay sa kanyang pighati. Tapos na ang laban, ngunit ang tunay na paglalakbay para sa pagpapatawad at paghilom ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi isang pangako na bukas ang liwanag ay muling sisikat ng mas matapang at mas maliwanag. Lumipas ang 3 taon mula nang huling humagupit ang bagyo sa buhay ni Teresa. Ngayon sa dalampasigan ng Quezon, kung saan ang mga alon ay tila marahang humahalik sa mapuputing buhangin, nakatayo ang isang babaeng hindi na bakas ang pait ng kahapon. Ang kanyang suot na simpleng bestidang asul ay sumasabay sa indayog ng hangin habang pinagmamasdan niya si Junior na masayang tumatakbo sa tabing dagat. Ang tawa ng bata ay isang musika na pumuno sa lahat ng mga puwang na iniwan ng pighati. Ang makabahak na dati ay naging saksi sa kanyang pagluha, ay isa na ngayong simbolo ng pag-asa, ang Teresa's Haven, isang pundasyong nagbibigay ng kalinga at legal na tulong sa mga kababaihang biktima ng panggigipit. Hindi na kailangan ni Teresa ng mamahaling alahas para mapatunayan ang kanyang halaga. Ang bawat ngiti ng mga inang natutulungan niya, ang kanyang tunay na yaman. Sa loob ng malalamig na pader ng pambansang bilangguan, ang kapalaran ni Mateo at Catalina ay naging isang madilim na aral tungkol sa kasakiman. Si Mateo na dati ay uhaw sa kapangyarihan ngayon, ay namumuhay sa anino ng kanyang mga maling desisyon, nilimot na ng mundong pilit niyang sinakop. Si Catalina naman ay nananatiling nakakulong sa sarili niyang galit, habang si Aling Consuela ay tumanda ng mag-isa sa isang maliit na bahay sa probinsya, baon sa utang at sa bigat ng kanyang sariling konsensya. Ang kanilang pagbagsak ay hindi gawa ng paghihiganti, kundi bunga ng katarungang kailanman ay hindi natutulog. Dahan-dahang lumapit si Lola Remedios, dala ang isang baso ng sariwang buko juice. Ang matanda na naging katuwang ni Teresa sa pagpapatakbo ng pundasyon ay may ngiti sa mga labi na tila ba sa wakas ay nakahanap na rin ng kanyang sariling kapayapaan. Iha, may panauhin ka sa labas ng tarangkahan. Mahinang sabi ni Lola Remedios, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang saya. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Hindi ito ang kaba ng takot, kundi ang pamilyar na kuryente ng isang damdaming matagal na niyang inalagaan sa dilim. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa mahabang daan na pinalilibutan ng mga puno ng niyog. Doon nakatayo ang isang lalaking may dalang simpleng backpack. Ang kanyang balat ay bahagyang naitiman ng araw at ang kanyang tindig ay mas malumanay na ngayon. Wala na ang mamahaling toksido, wala na ang talim ng isang abogadong nakikipaglaban sa korte. Si Gabriel, malaya na siya at sa kanyang mga mata nakita ni Teresa ang parehong liwanag na nagligtas sa kanya noong gabing nasa pinakaibaba siya ng hukay. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganitong kagandang takip silim. Simula ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. Tumigil siya sa harap ni Teresa, sapat na ang layo para magbigay galang, ngunit sapat ang lapit para maramdaman nila ang bawat hininga ng isa't isa. Kamusta ka na, Teresa? Masaya, Gabriel. Sa wakas masaya na ako. Sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Salamat sa pagbabalik. Sabi ko sa iyo, babayaran ko ang bawat sakripisyo. Pabulong na sabi ni Gabriel. At ngayon wala na akong kailangang patunayan sa mundo kundi ang katotohanan, gusto kong manatili sa tabi mo kung papayagan mo ako. Walang salitang binigkas si Teresa. Sa halip, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang mga daliri ni Gabriel, isang ugnayan na hindi na kailangan ng mga legal na dokumento o mga plano ng paghihiganti. Ito ay isang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang sa wakas ay natutunang magpatawad sa sarili at sa tadhana. Sa paglubog ng araw, ang anino ng kanilang mga kamay na magkahawak ay humaba sa buhangin.
Napatawad na ba ni Teresa ang lahat o dahil ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at pag-abang na mamatay ang kaaway? May kapayapaan na ba siya? Ganap na dahil ang kanyang kapayapaan ay hindi na nakadepende sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Ang aral na iniwan ng kwento ni Teresa ay simple. Ang isang babae ay maaaring basagin ng ulan, pero sa bawat patak nito, maaari siyang tumubo at maging isang bagyong magdadala ng katarungan, at sa huli ay magiging isang bahagharing magbibigay ng pag-asa sa iba. Habang naglalakad ang tatlo, si Teresa, si Gabriel at si Junior, patungo sa kanilang tahanan sa ilalim ng mga bituin, ang tunog ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang palakpakan para sa isang buhay na muling nabuo mula sa mga pira-pirasong pagkawasak. Ang gabi ay malamig ngunit ang kanilang mga puso ay nag-aalab sa init ng isang bagong simula. Sa wakas ang mga alon ng Quezon ay hindi na nagdadala ng pighati, kundi ng katahimikan at bagong pag-asa para kay Teresa. Tapos na ang ulan at ang langit ay muling naging tahanan ng mga bituin para sa isang inang nahanap ang kanyang sariling liwanag. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa mahabang biyahe ng ating bida. Habang isinusulat ko ang bahaging iyon, sa unang kabanata kung saan pinalaya si Teresa, sa gitna ng ulan at inagawan ng anak, hindi ko mapigilang mapahinto at mabitawan ang aking panulat. Ang hapdi ng pagkakanulong iyon ay hindi lang basta tinta sa papel. Ito ay sumasalamin sa tunay na realidad ng maraming kababaihang patuloy na lumalaban ng tahimik sa likod ng kanilang mga ngiti. Tulad ng lumang bandana ni Teresa na nagtago ng tunay na titulo ng kanyang lupa, madalas ay itinatago rin natin ang ating pinakamalakas na kapangyarihan sa loob ng mga tahi ng ating mga sugat. Maaaring subukan nilang tastasin ang inyong dangal, pero tandaan nyo na ang tunay na titulo ng inyong pagkatao ay hindi kailanman mapapalsipika ng kahit sinong mapangapi. Ang kwentong ito ay alay ko sa bawat isa sa inyo na nananatiling matatag sa gitna ng unos. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong itanong. Sang-ayon ba kayo sa naging desisyon ni Teresa na patawarin si Ines? At sa tingin niyo ba ay sapat na ang naging sakripisyo ni Gabriel para mabura ang kanyang mga pagkakamali? Habang pinakikinggan niyo ang mga huling kataga ng kwentong ito, nasaan kayo ngayon? Siguro ay nagluluto kayo ng hapunan para sa inyong pamilya, nagtutupi ng damit, o marahil ay nagpapahinga matapos ang isang nakapapagod na araw. Gusto ko kayong makakwentuhan sa comment section. Ibahagi niyo naman ang inyong saloobin o ang sarili ninyong kwento ng pagbangon dahil dito sa ating tambayan, lagi kaming handang makinig ng may pag-unawa. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong kababaihang mabigyan ng lakas ng loob. Naway manatiling payapa ang inyong gabi at maging matatag ang inyong puso sa pagharap sa bukas. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Pamagat ng kwento pagbangon ng isang ina mula sa abo ng pagkakanulo paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning maghatid ng aliw at magbahagi ng positibong mensahe.